Kung lahat tayo ay mag-iingay, kung ang social media ay bubugbugin natin ng suporta, tingin ko dadami na yung susuporta mula sa mga senador. Yes, sir. Yes, sir. How about Ms. Mahan? Ako naman po na tumutulong sa inyo para maging batas ito. We want to temper your expectations. Marami pa pong trabaho ang gagawin. Marami pang kailangan kaalaman ng ating mga mambabatas para lumakas ang loob nila na depensahan itong medical cannabis and to make it accessible to as many Filipinos as possible. Magtulong-tulong po tayo para isulong itong batas at sana naman hopefully bago mag-eleksyon ay ng 2025 ay matapos po natin ito. Maraming salamat po. Yes, attorney. Ito po sa Medical Party, early this year, dineclare na po namin na magiging legal ang medical marijuana or medical cannabis sa Pilipinas. So, ngayong araw, mas lalong nasigundahan yung paniniwala na yun sa balita ni Sir Richard, sa update po sa legislature. Kung usapin na lang po ngayon yung detalye, sino ang makikinabang, paano ito i-execute on the ground, etc. Isa po sa hindi pa nakikita natin yung decongestion sa jail. Kasi po, this might be an exception to criminal liability. Our government agencies can now spend their budget to more pressing social services na kinakailangan, etc. So, isang malaking component rin yun na magiging papakinabang natin. Kaya, sama-sama po tayo para i-push pa po itong batas po ito. Okay, Dr. Aguinaldo. Para po sa Kanya Workforce Incorporated, ang usapin po ng medical marijuana ay nagsimula dahil po sa aming mga pasyente. Ito po ay aming hiniling, 10 taon na po ang nakakaraan. At ang end user po at makikinabang ng mga batas na ito ay mga lehitimong pasyente na nangangailangan ng medical cannabis. So mula po sa aming mga pasyente, tuloy lang po ang laban para sa affordable, safe, and available medical cannabis. So yes, so as a Thank you. Okay, sir, before your final statement, bigyan naman natin ang aking kaibing from media. One question, please. Jenny Hernandez po from DWIC. Doc Richard, may ilang mga eksperto na nagsusulong dito sa medical cannabis, pero meron ding putol sa pagsasaligan ng medical cannabis. Paano po kaya makakasiguro, anong hakbang ang pwedeng gawin ng Powertech Corporation para makasiguro na hindi maaabuso ang paggamit nito, partikular sa mga kabataan? Kasi kamakailan, meron ng nahuli na yung mga gummy bear na galing din sa gawa din sa mga marijuana, medical cannabis. Yung dati, maraming mga eksperto ang tumututo sa legalisasyon ng cannabis. Ngayon, konti na lang sila, extinct na sila. Napaka-konti na lang tumututo dahil na-realize nila na outdated na. Sinaunang panahon pa ang kanilang konsepto na hindi nakakatulong ang cannabis. Konti na lang sila, baliwala na yun. Masyadong konti. Ngayon, tungkol sa pag-aabuso, ang medical cannabis ay bibigay lamang through prescription. Sa Kongreso, ang proposal is through S2 licensed physician. Na ibig sabihin, hindi lahat ng doktor pwede mag-reseta, S2 license lamang. At nakalagay doon ilan ang pwede mong i-reseta sa'yo. Good for 1 month. Pag naubos na yun, papareseta ka ulit. At naiiba yan sa inaabuso na nababalitaan mo na gami, hindi yan kasama sa medical, at saka yung hinihit-hit, hindi din siya medical. Lahat yun ay saklaw pa rin ng DDP at ng PIDEA. Huhulihin pa rin sila. Ang hindi huli ay yung medical lamang. May nagkaroon po ng survey regarding dito sa may cannabis uses order. Bali, 3 sa kada 10 individual daw po. Particular dito, yung mga nagtitake ng medical cannabis, yung mga may stroke, nagkaroon daw po ng problema sa kanilang pangatawan, especially sa utak, sa puso, at saka sa baga. Ano po yung masasabi nyo? I would like to see that report. Makakakakaya ng kwentong Marpero. Hindi ako naniniwala dyan unless I see the medical journal. So that's my answer to that. That's the end of our question and answer. So,
Ang alam ko, tama ang mga sagot namin sa tanong nyo. Pwede na kami kumain. Hoy, photographer. Maganda sana ito, tumitil tayo ng kwarto ng question together with this group, no? Kulang yung oras natin, eh. Although napaka-education at napaka, Daming gamot na mas dangerous dyan. Corporation to deliver the closing remarks.